Ay ma'am, ano po masasabi niyo doon sa joke ni Vice Ganda sa kanyang, concert? Alam nyo, yung jokes ni Vice Ganda, oo, komedyante siya, pero hindi dapat niya ginawa niya. Alam nyo kung bakit? Respeto na lang sa naging dating Pangulo ng ating bansa. Tsaka hindi basta joke yung ginawa niyang yun. 80 years old, nasa The Hague, Netherlands. So anong ginawa? Sinabihan niya pa na ang pag-jet ski daw, free daw sa mga Duterte at hindi daw yung free sa mga Pinklawan at saka mga Pulangaw. Anong ibig sabihin niya doon? Hindi pwedeng ganun. Kasi siya, hindi porke komedyante ka, gagawin mo ng gusto mo, ilagay mo rin ang pagkakomedyante mo sa lugar. Hindi yung basta ka magjo-joke na alam mo, 80 years old, matanda na yun. Irespeto naman natin yung naging Pangulo ng ating Pilipinas yun. At hindi dapat na ginagawa mo yan. Ikaw, Vice Ganda, hindi mo ba alam? Ang dami nang bumabati ko sa'yo. Hindi mo ba lang si Christy Fermin, anong ginawa sa'yo? Kung anong mukha mo daw, yun daw ang pagkatao mo. Sino pa ba? Si Abi Biduya. Anong sabi niya? Depende. Kung ikaw ay magjo-joke, ayusin mo at ilagay mo sa lugar, irespeto mo ang dapat irespeto. Yun lang yun. Ito talaga. Kaya niya ginawa yan. Sabi, ayon, di umano. Yung daw concert mo ay nagplakda, hindi kumita. Kaya siguro, gumawa kayo ng eksena na alam nyo ng kakagati ng sambayan ng Pilipino dahil yan yung magandang itapik ninyo. Pero, hindi maganda yung ginawa mo, Vice Ganda. Dapat sa'yo, i-boycott lahat ng in-endorse mo. Ngayon, McDo, hindi mo mapapakain sa McDo. Never. Kahit sa anak ko, sinasabi niya, ma, mag-McDo. Hindi anak, huwag muna. I-boycott muna natin ng McDo. Bakit? Kasi sa ginawa ni Vice Ganda na, joke ka ba? O yan ha, hindi ko sinasabing diretsong joke ka ba lang yun ha. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Vice Ganda. Isipin mo kung ikaw ay makakasakit ng damdamin ng bawat Pilipino. Alam nyo, matanda na yun. Naging Pangulo, hindi nyo irerespeto. Si Charles Santos nga, nagsalita na eh. Anong sabi? Hindi lang mga sikat na personalidad ang nagko-komento about sa ginawa mo. At tuwan-tuwa ka pa ha? Tuwan-tuwa ka pa sa ginawa mo. Kung ako sa'yo, lahat na nag-endorse kay Vice Ganda at kumukuha sa kanya ngayon, huwag na, itigil nyo na. Kasi alam nyo kung bakit, hindi siya magandang ihemplo bilang isang endorser. Huwag mong sabihin sikat ka. Hindi lahat ng sikat ay pwede mo nang gawin ang ginagawa mo. Ito pang isa ha, na si Bibi Gandang Hari, nagsalita na sa kanya. Alang sabi niya, karma is real. Ang gaba ay hindi magsaba. Ito palang ginawa niya kay Bibi Gandang Hari, kay dating Rostong Padilla. Nag-aaral na mag-model si Bibi Gandang Hari sa Amerika. Anong sabi ni Vice Ganda? Bakit pa raw magmo-modeling si Bibi Gandang Hari, matanda na naman daw. Ang pagmo-model, hindi sa matanda yan, alam nyo ba yan? Kung hilig mo talaga at passion mo yan, wala sa matanda, wala sa bata, basta kaya mo mag-model. Kaya tinan mo, gumanti si Bibi Gandang Hari, nag-comment din siya. Isa, di ba? Si Atty. Marcoleta, hindi at alam ni Atty. Marcoleta na tinira siya. Kaya ngayon, bumuwelta si Atty. Marcoleta din sa kanya. Na sabi niya, hindi ko alam na ano pala ako, kasama pala ako doon sa pagbibiro mong yan. Pero dapat hindi mo ginawa yon. Hindi ibig sabihin, igalang mo sila dahil nasa gobyerno. Hindi. Ilagay mo sa tamang lugar ang pagjo-joke mo, Vice Ganda. Sana maging aral na sa'yo yung ginawa mo. Dahil lahat, kagaya niyan, yung concert na ginawa mo, sa concert, hindi lang naman ikaw napahiya. Kung sino yung nag-invite sa'yo at kung sino ang nag-produce ng concert na yon, nakakahiya. Meron pa akong isang nalaman na yung palang kanyang pinagtatrabahon ngayon. Alam nyo na kung sino. Doon pala ang may-ari ng istasyon na yon ay si Tambaluslos. Kaya yon, himod siya kung anong iutos, sinusunod naman niya na alam niya na mali at hindi dapat i-joke yon. Depende yun sa pag-joke. Huwag nyo i-joke yung mga ganong issue. Hindi pwede yun. Dahil si Tatay Dico ay napakaganda ang ginawa niya sa bayan natin. Hindi siya nagpayaman. Inalay niya ang sarili niya para lang sa ikagaganda ng bayan natin. Pero ang ginawa ninyo, yan ang igaganti niyo. Noong 2016 nga, Vice Ganda, di ba?
Ikaw pa nga ang ikaw pa nga nag-endorse kay Tatay Digong. In-endorse mo yan bilang isang tumatakbong pagkapangulo ng 2016. Pero ngayon anong ginawa mo? Dahil ba sa ikaw ay nakakapit kung sino may-ari ng iyong pinagtatrabaho ngayon? Huwag ganon. Ilagay mo ang sarili mo. Ilagay mo ang sarili mo kung saan ka. Hindi lahat ng panahon ay ikaw ay katutuwaan. Hindi ganon, Vice Ganda. Dapat maging aral na sa'yo yan. Hindi ka dapat kung anong sinasabi sa'yo susundin mo. Minsan umayaw ka din. Dahil ba sa pera? Kaya ka nagkakaganyan na kahit na ikasasakit ng damdamin ng bawat Pilipino, ganyan ang gagawin mo. Hindi ganon, Vice Ganda. Huwag ganon. Napakaraming picture niyan sa mga Duterte. Oo. Kay Inday Sara, may picture, nagpa-picture pa yan. Kay Baste, kay Kitty, lalo na kay Tatay Digong. Lahat ng Duterte, nagpa-picture pa siya. At proud na proud pa siya noong 2016, ha? Si Tatay Digong ay na-invite niya pa sa kanyang talk show. Nagtawanan pa nga sila doon At pinupuri pa ni Tatay Digong siya. Tapos, silang dalawa, nung time ng nagdasasyon na yun nagkasundo nga siya, tuwang-tuwa nga siya sa ginawa ni Tatay Digong. Tapos ngayon, bakit na iba ang ihip ng hangin? Diba? Kung makikita nyo sa social media, pinuputakti siya ng pagbabati ko sa kanya. Alam mo ang payo ko sa'yo, Vice Ganda? Para mabanumbalik ang tiwala sa'yo ng mga followers mo at ng sambayan ng Pilipino, ay mag-sorry ka, magpakumbaba ka, dahil sa mali ang ginawa mo. Maling-mali talaga ang ginawa mo bilang isang naging Pangulo ng Pilipinas. Igalang natin yun. Kung wala kang galang doon, ibig sabihin, wala ka rin galang sa mga magulang mo. Yun lang yun. Tapos, wala na. Isa na lang. So ano naman po ang reaksyon ninyo doon sa sinabi ni Marcoleta na napakawalang hiya ni Vice Ganda? Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya ng tao na yun, Mr. Chair. Yung sinabi ni Atty. Marcoleta na napakang walang hiya, totoo naman sumasalamin sa mukha niya Sumasalamin sa mukha niya kung anong pagkatao niya. Hindi yan masasabi ng isang attorney na kagaya ni Atty. Marcoleta na sobrang talino, na hindi mo yan mapaglalangan pagdating sa batas. Hindi niya masasabi kung hindi talaga walang hiya si Vice Ganda. Tapos, Diba binabatikos niya si Duterte about dun sa West Philippine Sea, pero itong mga products na ini-endorse ni Vice Ganda ay made in China. hindi yun maganda. Kung ako doon sa kumukuha sa kanya, na nag-i-endorse sa kanya, tanggalin na sir talaga siya, i-wash out na, wag na siyang i-endorse. Kasi hindi siya magandang ihemplo bilang isang modelo na nag-i-endorse na isang produkto, lalo na't galing China, na siya mismo gumagamit. Tapos magbibiro siya about sa jet ski, hindi maganda yun. Payo ko sa iyo, Vice Ganda, walang problema kasi sikat ka, kilala ka, at ikaw standing komedyante. Ikaw, bago ka kumuha at magbitaw ng isang salita, lalo na't joke, isipin mo mabuti kung nakakaganda ba at kung katanggap-tanggap yan ng lipunan. Yun lang, Vice Ganda, mag-sorry ka, matatapos ang lahat. Paano yun ma'am, sinabi niya na ayaw niyang mag-sorry? Kung ayaw niya mag-sorry, ibig sabihin nun, tinatanggap niya na siya talagang walang kwentang endorser. Yun lang yun. Pag ayaw niya mag-sorry, ibig sabihin, tinatanggap ni Vice Ganda na wala siyang kwentang endorser. Wala yun. At hindi siya pwedeng alam mo yun, hindi siya pwedeng maging modelo ng endorser kung hindi siya mag-sorry. Kasi mali nga ang ginawa niya, as in mali. Mali talaga.